magandang hapon po. Narinig niyo po ang intro, yung Mekos mo na yan, insan. Yan po ay isang trending na word o salita mula sa isang vlogger na Indian. Nire-relate ko po itong salitang kasi Mekos, it has a broad meaning. Panoorin niyo po kung ano ang Mekos sa ating video. At kayo po ang magre-react, lalong-lalo na sa ating mga netizens, sa nilalaman ng ating video para po sa inyong lahat ito. Please do comment and subscribe yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat po. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Sa kabila ng mga matitinding pahayag ni Romualdez, umalma naman ang kampo ni dating Pangulong Duterte, partikular ang kanyang dating legal advisor na si Atty. Panelo, at sinabi na hindi away ang gusto ng dating Pangulo, kundi humihingi lang siya ng accounting o pag-audit sa pondo ng Kongreso. Bakit? Sino ba pumipigil sa'yo? Kung tinutukoy mo si dating Presidente Duterte, Speaker Martin, makinig ka ng maayos para hindi ka nagkakamali ng landas. Hindi ka naman binabanatan eh. Humihingi lang ang dating Presidente Duterte ng accounting. Ayan po, nakita nyo ang video clip. Ang Mekos ay pertaining sa salitang korupsyon. Napanood nyo po, Mekos mo na yung insan. Sobra na yan. Tornado! Kasi sa korupsyon, itong mga nasa Kongreso, lalong-lalo na ang Speaker of the House, ay ayaw nilang magpa-audit. Yan po ang hinihiling ng mga netizens. Makikita nyo ang kanilang mga komento. Taxpayers money po kasi yan. Yan po nag-uugat. Alam nyo kung bakit ayaw magpa-audit ang mga nasa Kongreso? Kasi nga sa isang personal na ambisyon ng ating Speaker of the House, si Martin Romualdez, meron po siyang ambisyon na tumakbong presidente. At makikita nyo, dalawa sa mga Deputy Speaker na si Arroyo at si Ungab ay tinanggalan ng pwesto at ginawang regular representative na lang dahil sila ay kumontra kay Speaker Romualdez. At meron ding isang dating kanalig ni Duterte, umalis sa PDP Laban, sumanib kay Romualdez. Magulo po ang Kongreso ngayon, lalo na mas Senado. Kasi nga po, pag ikaw ay tumiwalag o tinanggal, wala kang pondo magmula kay Speaker Romualdez, kaya sila ay kampi-kampi. Otherwise, mawawalan sila ng extra personal expenses or MOOE. Kaya po sila ay nagsama-sama, pinagkaisaan nila ang Vice Presidente dahil po kay Romualdez, siyempre gusto niyang hawakan lahat ng mga congressman para sa 2028 presidential election. Malaking pera po kasi mawawala sa kanila pag sila ay nagpa-audit. Magkakaalaman, yan po ang gustong malaman ng mga taong bayan dahil po pera po ng taong bayan ang kanilang winawaldas. At hindi nila sinasabi kung saan nila winaldas ang pera. Dahil sa nalalapit na eleksyon, sa 2028, yan po ang aking opinyon. Kaya, yung mga ibang congressman ayaw magpa-audit. Dahil pera nga naman yan. At yung mga kumontra kay Romualdez, yan po ang nangyayari sa ating Kongreso ngayon. At sa Senado, nagkakaroon na ng bulilyasuhan ng mga traidor. May mga nagsisip-sip, naglilik. Dahil na naman po yan sa budget hearing nila at sa confidential funds. Pera ang problema. Pera ang kinukurakot nila. Pera ng taong bayan po yan. Magulo. Kaya kayo po, initong 2025 election at sa 2028 election, mag-isip-isip po kayo. Ulitin ko ang sinabi ni former Senator Miriam Santiago. Only idiot who voted for an idiot politician ay mananalo dahil sa mga boto ng mga idiot na botante. Kaya pag walang idiot na botante, walang lalabas na idiot na politiko. Kaya po kayo mag-isip. Piliin nyo ay boboto nyo, huwag dahil sila ay popular o maraming perang pinamumudmod.
Alam na po natin yan. Abogado ka o anuhan yan, sabi nga ni former Senator Santiago, use your mind, your brain. At pakinggan nyo, yung mga politiko na idiot ay huwag nyo nang iboto. Yun lang po ay para sa atin lahat yan. Sa mga taxpayers, huwag kayong boboto ng mga kurakot. Piliin nyo maigi. At sa mga kurakot ng politicians, mahiya-hiya naman kayo. Yun lang po, maraming salamat. Mekus mo na yan, insan! Tornado! Sobra na yan! Mekus mo na yan, insan! Yun lang po, maraming salamat.